Good evening mga kapatid. Tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nasa series tayo ng Psalms 1. Psalms 1. At nakita natin itong salmo na uno ay naglalarawan ng dalawang uri ng tao, isang mapalad at isang masama. At natalakay natin nakaraan ang chapter 1 verse 1. At ngayon naman, chapter 1, verse 2. Basahin natin ang verse 2. Ngunit nais kong basahin simula sa verse 1. Ganito ang pagkakasabi. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli, humingi kami ng iyong gabay, ang iyong banal na Espiritu na patuloy magbigay sa amin ng spiritual na kaunawaan ng inyong mga salita, sapagkat salita ninyo, Panginoon, ay spiritual at maunawaan lamang ito sa pamagitan po ng spiritual na pamamaraan. Kaya samahan niyo kami, Ama, sa aming pag-aaral na ito, nawa mamulat kami sa katotohanan, anuman ang aming pagkukulang, anumang kailangang dagdagan at ipag-ibayuhin sa aming pong buhay bilang Kristiyano, ay inyo pong ipahayag sa pamagitan ng iyong salita ngayong gabi. Maraming salamat po, Ama. Lahat ng ito'y samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na matapos ipaalam ng chapter 1 verse 1 ang landas na dapat lakaran at lalo na iwasan ng mga pinagpala. Mayroon siyang dapat iwasan at mayroon siyang dapat na gawin. Ngayon naman, papakita naman sa atin pagdating sa verse 2, ang positibong gawain ng taong pinagpala. Yung positive naman na dapat niyang gawin. Matapos niyang iwasan ang landas ng kasamaan, ngayon naman ay dapat siyang pumasok naman sa daan na kung saan ito ang kanyang positibong gawain. Ang kanyang kagalakan ay hindi sa kasamaan, kundi sa salita ng Diyos. Ito yung pag-aaral natin na tayo turuan na makuha ang katangian ng taong ito, itong matawid na ito. Ito'y tumutukoy sa lahat ng mananampalataya. Ano ba yung kanyang katangian? Kaya ang layunin dito na may akda si David, ituro na ang tunay na pagpapala ay makikita sa masigasig na pagmamahal at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos araw at gabi. Kaya tingnan natin ang dalawang katangian ng mga pinagpala. Tayo po'y tinawag na pinagpala. So, unang-una, ang pinagpala ay nagagalak sa salita ng Diyos. Yun po yung unang-una. Ang pinagpala ay nagagalak sa salita ng Diyos. So dito hahamunin tayo mga kapatid. Minsan hindi natin nabibigyan ng halaga ang pagbabasa, pag-aaral, pagbubulay ng salita ng Diyos dahil kulang tayo sa pagmamahal. Wala tayong kagalakan. Kaya ang sabi rito sa verse 2, sa unang bahagi, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Now, alam natin yung salitang kanyang, ang antecedent dito, yung mga taong pinagpala, mga taong mananampalataya. Now, kagalakan dito mga kapatid, tinignan ko sa original, sa English dito, sa Bible, is much desire. Hindi sinabing joy, basta joy lang, kundi much desire. Kaya kaiba, ito'y hango sa original na Hebrew word. Ang Hebrew dyan ay kefetz. Kefetz. Ang ibig sabihin, much desire sa English. Kaya sa Tagalog, labis na hangarin. Sobra-sobrang hangarin. Isang talata na ginamit din ng the same word sa 1 Samuel chapter 15, verse 22, ganito ang pagkakasabi. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. So yung salitang
hepets o kagalakan, ang totoong kahulugan niyan ay malaking kasiyahan. So ang isang pinagpala, isang mananampalataya, hindi lang siya nagbabasa ng salita ng Diyos o Biblia, kundi siya'y may malaking kasiyahan. Hangad niya talaga ito. Nauuhaw siya na kanyang basahin o di kaya pakinggan ang salita ng Diyos. So hindi lamang natin tungkulin ang magbasa, kundi magkaroon tayo ng labis na hangarin. Much desire. Hinahangad upang masunod ang salita ng Diyos. Pagkatao'y mayroong hinahangad na isang bagay, pagkain man o lugar man, nais nating makamit yung pagkain, makain natin. Kung lugar man, nais nating mamuhay sa lugar na yon. Kaya kung tayo po ay mayroon pong kagalakan sa salita ng Diyos, ang layunin natin ay maipamuhay ang salitang yon. Para tayo makapamuhay sa salitang ating napakinggan, ating binasa, kailangan tayong magkaroon ng malaking kasiyahan sa salita ng Panginoon. Kita niyo yung isang hardinero. Ang isang hardinero o isang magsasaka na lang, itong magsasaka, walang kapaguran na nagtatanim. Masaya siya, nagagalak siya magtanim, at sa kanyang tanim, lagi niya itong inalagaan, dinidiligan. Bakit po? Andun yung kanyang much desire sa bunga. Alam niyang aani siya ng bunga sa kanyang mga itinanim at dinidiligan. The same with us, kapag tayo po ay mayroong much desire sa salita ng Panginoon, alam nating mayroon tayong aanihing bunga. Ngayon, kung wala tayong hangarin, wala tayong malaking pagnanasa, hangarin sa salita ng Diyos, wala tayong aanihin. Di ba? Kailangan lang na tayo ay magkaroon ng desire. At yung desire na yan nasa atin eh. Biyaya ng Diyos yan. Nung tayo'y kanyang baguhan ng puso. Kaso lang, katungkulan natin na ito ay ating apply. Kapag ikay nauuhaw, desire mo ay tubig. Talagang maghahanap ka. Sa matatanda sa probinsya, kailan iinom mo na ng asin, ay nagkakain mo ng asin, bago talagang hangarin yung tubig. Bakit? Tumatamis yung tubig pag may asin. At ano nangyari? Satisfaction, di ba? Pagka nabusog siya sa tubig, sapat na yun. So, ganun din tayo. Kapag mayroon tayong desire sa salita ng Panginoon, talagang magbubunga tayo. Spiritual na bunga. So, ang ating paglalapit dito ay tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Tanungin natin ang ating mga sarili. Noon, mayroon tayong binubuksan kasi Bible talagang binabasa natin. Pero ngayon, nasa cellphone na eh. Di ba? Kaso lang, pagdating sa nagbasa ka sa cellphone, hindi mo matatandaan yung versikulo kung saan, chapter. Pero sa Bible, alam mo, buksan mo lang, halimbawa sa Haggai, alam mo kung saan banda yun. Kaliwa ba yun o bandang taas? Kaya mas maganda talaga kung nagbabasa tayo ay Bible mismo. Well, ginagamit lang talaga ang tab o ang cellphone pag sa dating sa preaching, pero when it comes to meditation, mas maganda talaga Bible, mga kapatid. Kailang magkaroon tayo ng desire. Kaya ang tanong natin, nagagalak ba tayong magbasa ng ating Biblia? Nagagalak ba tayo? O hinahangad ba nating maging mabunga? Kailangan talaga. Hindi tayo mabibigo kapag hinangad natin ng may malaking kasiyahan ang salita ng Diyos dahil ang Diyos natutuwa sa ating hangarin. Ikalawang katangian, ang pinagpala ay nagbubulay ng salita ng Diyos. Tingnan ang sabi sa ating teksto, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Araw at gabi, kung mapapansin natin ang Joshua 1:8, ang sabi ng Panginoon doon,
Huwag mong aalisin ang kautusang ito sa iyong bibig, basahin mo ito, at bulay-bulayin araw at gabi. Nagsimula doon, eto na naman. Nagbubulay-bulay araw, gabi sa kanyang kautusan. Now, yung salitang pagbubulay-bulay, sa English dyan is to moan or muter. Ibig sabihin, sa Bisaya pa, to moan means mag-ago. Di ba? Yung talagang nagdadalamhati siya. Ganon ang mga Hudyo pag nagbasa ng kasulatan sa Old Testament, sila ay nagmumuter talaga, nagmumoan sila. Sapagkat kinakausap nila ang kanilang sarili sa kanilang binabasa. Ganon ang klase ng pag-meditate. For example, sa akin din, pag gumagawa ka ng outline, ayan, alam ni Mama talaga yan, maingay ako. Kasi binibigkas ko yung salita. Dinadama ko yung bigat nung salita talaga. No? Mayroong intonation yun eh, ikaw gagawa. Katulad kahit kayo, magbabasa ta ng Bible, kailangan gamitin mo yung intonation. Hindi lang dire-dire. Kailangan mayroong kang dapat para maramdaman mo kung ano yung sinasabi ng salita. Sa iyong pag-moan, sa iyong pag-muter, para bang ang Diyos ang nagsasalita sa iyo, ano ka talaga sa Panginoon. Ang Hebrew niyan is haga. Haga. Para bang bubulong-bulong. No, yun ang ibig sabihin. Pag bubulong-bulong or umuungol na parang nagdadalamhati. Pag binasa natin ang salita ng Diyos, ng diretso lang, wala pong sa atin, buhay. Pero pag binasa natin ng dahan-dahan, na may pag-unawa, pagbubulay-bulay, nararamdaman natin yung salita niya. At bigyan natin ng intonation kung saan ka dapat huminga, tumigil, magtaas ng boses o magbaba. Ang salita mismo ng Diyos ang nagsasalita sa atin. Yun yung pagbubulay-bulay. Kaya lahat ng Hudyo, kabisado nila yung Old Testament na Bible. Kasi araw-araw nagmumuter sila, nagmumoan sila. Binabasa nila sa kanilang isipan yung kanilang nabasa sa scroll. At yun ang naging bahagi nila. Kaya matatag sila pagdating sa salita ng Panginoon. So, ang pagbubulay-bulay, mga kapatid, ay hindi lang basta pagbabasa. Pag nagbasa ka lang, mga kapatid, aantukin ka talaga. Sino sa inyo hindi naantok? Baka hindi kayo makatagal ng isang chapter eh. Di ba? Pero bigyan mo ng damdamin. Ibulong mo sa iyong sarili. Kausapin mo ang iyong sarili. Tulad ng isang sundalo, tumitingin siya sa kanyang mapa. At ang kanyang mapa, binabasa nito araw-gabi. Anong dahilan? Para hindi siya mailigaw kung nasaan ang lugar na pupuntahan niya, nasaan ang kaaway, nasaan ang kanyang teritoryo. Kaya kinakausap yung mapa. Eto, dito. Ganyan, ganyan. Hanggang sa makabisado niya. Ganon din ang pagbabasa natin. Sinasambit natin ang mga salita na mayroong damdamin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Mauunawaan natin. Pero kung diretso lang, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya binigay niya kanyang bugtong ng sino sumampalataya ay maliligtas. Amen. Mas maganda yung binubuhay mo talaga. Yun ang paraan ng pag-meditate. Day and night. Kahit wala siyang binabasa, naglalakad siya, nagmumuter siya. Bumubulong-bulong siya. Yun ang nangyayari. So, gumawa tayo ng oras talaga. Oras sa umaga, sa gabi, magbasa tayo at manalangin. Yun ang kailangan natin. Magbasa at manalangin at hayaan natin ang salita ang gumagabay sa lahat ng ating mga desisyon. Kailangan nating ibulong sa ating sarili. Damhin natin, parang nagdadalamhati tayo, umuungol tayo dahil taglay natin yung salita ng Diyos. So sa ating pagtatapos,
Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kasalanan. Na alam natin, pag sabing kasalanan, yung alam nating labag talaga sa kalooban ng Diyos. Alam natin yon. Hindi natin makukuha ang kaligayahan kahit tambak pa na binibigay na ganansya ng kasalanan. Hindi tayo maliligaya dyan, kundi sa pag-ibig natin sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. I-try ninyo. Hindi ko natuloy yung sa akin. No? Ganon din. Pag ako nakagawa ng outline, binubulong ko yan. Hanggang sa nabibigkas ko, sumisigaw ako sa kwarto. Kasi gusto kong madama ko yung damdamin ng message. Kaya pagka actual na hindi artificial na palakas lang ng boses, no, galing sa puso, sa damdamin. Kasi nag-meditate, yun ang kailangan. Kaya minsan, marami rin nagpipreach sa masakit lang sa tenga kasi malakas ang boses. Pero mayroong nagpipreach, malakas ang boses, pero tinatamaan talaga ang mga nakikinig. Kasi galing yun sa pagbubulay-bulay. Mayroong kapangyarihan yun. So, ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa anumang kasalanan, kundi sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Try natin. Yun ang utos ng Panginoon sa atin. Yun ang example na binigay sa atin ng Panginoon. So kung nais nating maranasan ang pagpapala ng Diyos sa Kanyang salita, gawin nating pagkain ng kaluluwa ang salita ng Diyos. Gawin nating pagkain. Magiging pagkain lang natin kung naunawaan natin dahil ating inuunawa bawat salita. Talagang natatanggap natin sa loob. Kaya ang hamon sa atin, mga kapatid, ano mas nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kagalakan ngayon? Ang mga bagay ba sa mundo o ang salita ng Diyos? Tanong natin, ano ba nagbibigay sa atin ng kasiyahan? Masiyahan tayo sa salita ng Diyos. Kaya itong dalawang pag-pray natin, pag-pray natin, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa mananampalataya. Nawa, bawat miyembro sa atin, bawat Kristiyano, ay may kagalakan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At ikalawa, bawat isa sa atin, mga miyembro, ay mayroong kagalakang magbulay ng salita ng Diyos para madaman natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat hindi lamang kami ninyo tinuturuan sa pamagitan po ng mga preachings, mga teachings na aming napapakinggan sa tuwing may pangangaral, kundi tinuturuan nyo kaming lumago, Panginoon, sa pag-ibig namin sa inyo pong salita, na ito'y damhin namin sa pamamagitan ng aming pagbubulong-bulong sa aming pong pag-ungol kung ano po ang sinasabi ng inyong salita upang madama namin ang inyong pong kalooban. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.